walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Boksingerong si Carlo Maquinto na biglang nawala ng malay pagkatapos makipagbakbakan. Comatose at nasa maselan pa rin kalagayan. Ang kaanak at kasamahan nagdarasal para sa milagro. Manny Pacquiao nagpaalala sa mga nangangarap maging boksingero na hindi biro ang boxing. Ang napakahirap ng boxing, pwede kang mamatay dyan sa taas ng ring. Siya po na aabot sa 40 milyong piso ang halaga na kumpiska sa isang modelo. Giit ng suspect, sinetap daw siya ng PIDEA. Presidential Advisor Ronald Llamas na nakunan umano ng litrato habang bumibili raw ng mga piniratang DVD. Nagsorry kay Pangulong Aquino. Condominium na pag-aari ng Pamilya Corona pinusisi sa ikatlong linggo ng The Chief Justice on Trial. Pagbigay umano ng diskwento sa pagbili ng puno maestrado ng isa sa mga ari-arian, inungkat ng prosekusyon. Giit ng depensa, wala naman iyong kinalaman sa reklamo. Mga taga-Korte Suprema, nagsuot ng kulay pula. Palaban na raw sila. Eroplano, nasagi ng dalawang nagkakarera manong tricycle sa paliparan sa Lingayen, Pangasinan. Lalaking naaktuhang namamaril umano ng mga wild duck sa mismong bird sanctuary sa Pampanga. Inaresto. Sa Cotabato, kambal na kulang sa buwan ng isilang magkadikit mula dibdib. Pag-iyok ni Maxine Magalona sa Party Pilipinas, usap-usapan sa internet. Maxine, apektado kaya? At mga programa at personalidad na kapuso, panalo sa Gandingan 2012 Awards. 24 oras itinanghal na Best News Program. Magandang gabi po, nasa maselan pa rin kalagayan ang boksingerong si Carlo Maquinto. Matapos biglang mawala ng malay pagkatapos ng laban niya noong Sabado. Wala raw nakitang masamang senyales sa mga doktor habang lumalaban si Maquinto. Tumumba po ang boksingero matapos i-anunsyo ang resulta ng laban. Dakuna ng GMA ang laban ni Maquinto matapos kaming imbitahang mag-cover ng organizer ng event na Jerry Pence Promotion. Nakatutok si Chino Trinidad. Si Carlo Maquinto ng Iloilo ay may tuturing na may magandang kinabukasan bilang professional boxer. Walang talo sa kanyang unang 8 laban at walang tumagal sa kanya sa ibabaw ng ring sa tindi ng kanyang mga kamao. Noong Sabado, nakaharap niya si Mark Joseph Costa na 4 na panalo at 4 na talo ang record. Ngunit kilala bilang heavy hitter kaya't itinuturing na mabigat ang pagsubok kay Maquinto. Sa second round ng 8-round encounter, tinamaan si Maquinto ng kombinasyon at napahiga sa lona sa unang pagkakataon sa kanyang karir. Nasundan pa yan ng isa pang knockdown. Pero sadyang matapang si Maquinto na sa halip na kumapit na lamang, nakipagsabayan pa ng palitan ng malalakas na suntok na muntik bang ikabagsak ni Costa bago magtapos ang ikalawang round. Gising siya. Tama yung sagot niya dun sa sa trainer niya. And then I was more worried kay Costa kasi yun nga during the fight right after ng dalawang yung second round si Costa yung kalaban niya yung medyo napukpok. Dinumina ni Maquinto ang mga sumunod na rounds at nagawang itawid ang muntik na maging unang pagkatalo ng boxing career. Tabla ang naging hatol ng judges. It's a draw. Ngunit matapos na itaas ang kamay nila ni Costa, bigla na lamang napahawak sa kanyang cornerman si Maquinto. Both of these guys gave it. Because si Maquinto has collapsed. He has collapsed. I don't know if it's because of pagod.
Ito na yung stretcher mga... hanggang tuluyang nawala ng malay sa kanyang corner. Pilit na nilapatan ng paunang lunas ng dalawang ringside physicians mula sa Games and Amusements Board si Maquinto na dali-dali namang isinakay sa stretcher tungo sa naghihintay na ambulansya na magdadala sa kanya sa pinakamalapit na pagamutan. I was asking them kung magagawa ng operation. Sabi ko, ang sagot nila sa akin, at this moment, hindi pwede kasi if you're going to operate on him now, mas madadali yung ano niya kasi mag-herniate yung brain niya right away. Kasulukuyang nasa FEU Hospital pa rin si Carlo Maquinto na nasa maselang kondisyon ayon sa mga attending physicians. Dulot na rin ng kanyang natabong head injuries. Sa milagro at nasalalang daw umaasa ang kanyang mga kaanak at mga kasama sa boxing para makahanap ng lakas si Carlo na ituloy ang laban para sa kanyang buhay. Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Mapapanood po ang kabuuan ng laban sa News TV All Sports sa GMA News TV. Iniimbestigahan na ng Games and Amusement Board ang nangyari kay Carlo Maquinto. Sa pangunang pag-aaral nila sa video ng laban, wala raw naging pagkukulang sa pagresponde sa tumumbang boksingero. Nagbabalik si Chino Trinidad. Matapos ang sinapit ni Carlo Maquinto noong Sabado sa Caloocan, humingi ng kopya ang 2-division world champion at fight promoter na si Jerry Peñalosa at dinala niya agad ito sa tanggapan ng Games and Amusements Board. Hangad ni Peñalosa na tumayong promoter sa laban ni Maquinto na makahanap pa ng paraan para lalo pang mapag-ibayo ang pangangalaga sa kaligtasan ng mga boksingero sa hinaharap. Sa pag-review ni Peñalosa at the Commissioner Akil Tamano at Boxing Division Head Dr. Nasser Cruz, kumbiyansa silang nagampanan ng lahat ang kanilang tungkulid sa pangangalaga ng kaligtasan ng mga boxers. Yung nangyari nitong Sabado, inobserve natin lahat at wala tayong masasabi except na nagawa natin lahat ng paraan para ipairal yung pag-handle ng injured boxer from the ring. Sa talaan ng GAB, 2007 ang huling tinaguy ang trahedya na tumama sa Philippine boxing nang bawian ng buhay si Lito Sisdorio matapos ng laban sa Thailand. Ang kaso ni Maquinto ay maituturing daw na aksidente. Rest assured that this incident is also another wake-up call na titingnan natin kung paano natin mas mapapaganda yung if we can do any measures na to help prevent such an incident from happening. Isa sa mga parang nakita ni Peñalosa na isang veteranong boxer at ngayon boxing promoter ay ang pagbibigay ng oxygen na maaaring gamitin ng mga hapong-hapong mga boksingero pagkatapos ng kanilang laban para makatulong man lang na mabawi ang kanilang mga hininga. Iipunin daw ni Peñalosa ang kapwa niya mga promoters at sama-sama nilang ipaparating ang suwestyon sa Games and Amusements Board para maalagaan ang mga boxers na palagi na lamang nakataya ang buhay tuwing sumasampas sa ring. Ang nature ng boxing talagang brutal. Saka wag sobrang tapang. Sana isipin mo rin yung pamilya mo dahil ang buhay, ang future nila, lalo sa mga anak mo, nakasalalay din sa'yo. Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Kasunod ang nangyari kay Carlo Maquinto, nagpaalala po si Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa mga kapwa boksingero at sa mga gustong pasukin ito. Hindi raw biro ang boxing dahil pwede nila itong ikamatay. Nakatutok si Chino Gaston. Boxing ang naging daan para makaahon sa hirap ang ilang Pilipinong boksingero, kabilang na si Pambansang Kamaong Manny Pacquiao. Karangalan din ang hatid niya sa sambayanan sa bawat tagumpay sa ring. Pero si Pacman na rin ang nagsabi, nasa hukay ang isang paa nilang mga boksingero tuwing lumalaban. Kung akala nila na biro lang yung boxing, hindi, no. Napakahirap ng boxing, pwede kang mamatay dyan sa taas ng ring. Bago pa man ang pag-collapse at pagkakomatos ni Carlo Maquinto sa kanyang laban nitong Sabado, marami na ring napahamak na Pinoy sa pagsampa nila sa ring. Noong 2009, nag-collapse si Z Gores matapos may panalo ang 10-rounder fight sa Las Vegas. Inoperahan siya para matanggal ang blood clot sa ulo at isinailalim sa induced comatose. Nakauwi siya sa bansa matapos ang 3 buwan. Ayon sa isang neurologist, mahirap iwasan sa mga boksingero ang pinsala sa ulo. Kung hindi man daw kasi bigla ang may mamuong dugo sa utak, pwede itong maging unti-unti hanggang sa makitang epekto. Umabot sa punto na ang utak ay ipit na ipit at napunta sa coma, merong mga palatandaan na kukunti sa 10% nakaka-recover. Na-CT scan na ng mga doktor ang ulo ni Maquinto.
Hindi na raw dapat sumailalim sa anumang operasyon si Maquinto dahil sa maselang kondisyon. Tumanggi ang kanyang pamilya na magpa-interview. Ayon sa manager niyang si Anson Co, hihintayin nilang pagluwas ng mga magulang ni Maquinto para malaman kung nais ba nilang ilipat pa ng ospital ang boksingero. Aminado ang Games and Amusement Board na wala silang budget para sa insurance ng mga boksingero. Wala rin daw kasing insurance company na tumatanggap para i-cover ang mga boksingero. Ang Games and Amusement Board, walang budget dyan para sa mga insurance ng boxers. Kaya sa ngayon, payo ni Pacman sa mga gustong sumabak sa ring, seryosohin ang paghahanda at pag-iingat. Hindi pwede sa isang boksingero na lalaban lang walang ensayo. Mag-isip-isip sila kung talagang may pag-asa ba sila sa boxing or wala. Iginit naman ni Pacman na game raw siyang makipagbakbakan kay Floyd Mayweather Jr. Pero si Mayweather daw ang pabago-bago ng statement kaya lumalabo ang usapan sa kanilang inaabangang pagtutuos. Sinabi rin niyang malapit na siyang magretiro at baka politika na lang ang tutukan sa 2013. Sinabi ko naman na mag-gobernador ako ng Sarangani at yun, siyempre focus tayo sa trabaho natin. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras.